Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Gabay sa Mabuting Asal. Umaasa po kami na sa atin pong discussion ngayon ay may mapupulot po tayong mahalagang aral. Sa pagkakataong ito, makakasama po natin si kapatid na Isaias B. Reyes II. Magandang araw po, kapatid na Sunny. Magandang araw sa iyo, kapatid na Binis, at sa lahat po ng ating televiewers. Opo, at ang topic natin today ay being certain during the uncertain times. Napapanong yan ay ating mapag-usapan, kapatid na Binis, dahil sa kasalukuyan nagaganap po sa ating bansa at sa iba't ibang panig po ng mundo. Kaya po, totoo po yan, Kasani, dahil sa lahat po ng uri na yata ng news platform, broadcast, print, social media, maingay po talaga yung mga negative news po. At ang mga balitang yan, kapatid na Binis, ay nakapagdudulot ng kawalang kasiguraduhan o di kaya yung tinatawag na uncertainty. Kaya ang tanong ay, ano na po ang kasunod ng mga yan? At kung ano na ba yung naghihintay sa atin sa hinaharap. Subalit magkagayon man po, marapat lamang po na maging positibo pa rin ang atin pong pagtugon. Kahit na nasa gitna tayo ng isang negatibong sitwasyon sapagkat may tiyak o certain tayo na dapat na gawin at inaasahan pagkatapos po noon. Totoo po yan, kapatid na Sunny. Kaya mangyaring balikan po natin ang ilang mga kaganapan sa ating paligid at kung ano nga ba ang epekto niyan sa lipunan at sa isang karaniwang individual. Panoorin po natin ito. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Marso 2026, umigting ang tensyon sa Middle East sa pagitan ng Iran, United States at Israel. Ayon sa mga ulat, bunga ng digmaan ay naapektuhan ang Strait of Hormuz, isang critical oil route na dinaraanan. Tinatayang nasa 20% ng supply ng langis sa buong mundo ang dumaraan dito. Katumbas ito ng nasa humigit kumulang sa 20 milyong bariles ng langis kada araw. Ang pangyayari ito ay nagbunsod sa pagsirit sa halaga ng langis na lagpas $100 kada bariles at ito ay nagdulot ng pangamba sa pandaigdigang ekonomiya. With war in the Middle East disrupting how the world gets its energy, the impact is being felt thousands of miles away. Ayon sa mga pagsusuri ng International Energy Agency, ang ganitong sitwasyon ay maituturing na isa sa pinakamalaking energy supply disruption sa kasaysayan. In the Philippines, the president declared a national energy emergency. Malaki ang epekto nito sa Pilipinas dahil ang ating bansa ay umaasa sa imported na langis. Ayon sa Department of Energy, higit 70% ng oil supply ng bansa ay inaangkat, kaya direktang naaapektuhan ang lokal na presyo ng gasolina. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagdudulot ng pagtaas ng inflation na nagpapamahal sa pagkain, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin. Dagdag pa rito, iniulat na maraming transport workers sa Maynila ang nahihirapang tustusan ang pang-araw-araw na gastusin dahil sa sunod-sunod na fuel price hikes. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ay maaring magpabagal sa paglago ng ekonomiya at magpababa sa purchasing power ng mga mamamayan. Hindi lamang ekonomiya ang naapektuhan kundi pati kalusugang pangkaisipan o mental health ng mga Pilipino. Ayon sa World Health Organization, ang financial stress at kawalang katiyakan ay may direktang epekto sa mental health, kabilang ang anxiety at depression. Pinapakita rin ng mga pag-aaral sa larangan ng psychology na ang patuloy na stress mula sa kakulangan sa pangtustos sa mga pangangailangan ay maaaring magdulot ng emotional exhaustion at burnout. Sa konteksto ng Pilipinas, iniulat ng Department of Health na dumarami ang cases ng stress-related concerns lalo na sa panahon ng krisis at pagtaas ng gastusin. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang alalahanin na ang mga pandaigdigang krisis ay may malalim na epekto hindi lamang sa ating kabuhayan kundi pati sa ating isipan at damdamin.
Sa atin pong natunghayan ay makikita po natin ang epekto ng mga nagaganap sa ating paligid. Hindi lamang po sa ekonomiya kundi direkta hanggang sa pang-araw-araw na buhay at pamumuhay ng mga mamamayan. Totoo yan, kapatid Benis, at ipinakita yan sa atin, at makikita rin natin na merong psychological effect yan sa isang tao. Maaring ang naging sanhi ng iba't ibang mental health issues katulad po ng anxiety, panic attack, and even depression. Kaya't napakahalaga na ito may address na mabuti. Yung mga issue na hindi naman talaga maiiwasan. Subalit, ang dapat nating maiwasan ay mahulog ang sino man sa ganoong kalagayan. Opo, mahirap po kasi na ma-depress po Yes, tayo. Kaya ang particular na kaganapang yan ay hindi natin anticipated na mangyayari. Bigla na lang nating nabalitaan yan isang umaga. Sa discussion po natin ngayon ay mahalagang maitanong po natin, may point ba sa buhay ninyo na ang pakiramdam ninyo ay lost kayo dahil sa mga nangyayari at hindi na alam kung ano ang gagawin? Ano ang naging damdamin ninyo sa gayong sitwasyon? Marahil, kapatid Benis, bilang tao sa isang iglap, talagang may mga ganyang sitwasyon na para bagang nagulat at napatigil sandali at naitanong na sandali, ano na ba ang nangyayari? Ano ba ang susunod na pagkatapos ito? Paano na kaya ako at yung aking pamilya? Sa ganong sitwasyon, mahalagang makabalik po sa realidad. Bagaman may mga bagay na hindi tiyak, subalit mayroon naman tayong pinangahawakang katiyakan sa ating sarili. Opo, kaya mahalaga pong ma-adjust po natin ang iba't ibang uncertainties para mapaghandaan kung paano po yan naharapin. Kaya kapatid na Sani, ano-ano po ba ang mga karaniwang uri po ng uncertainty? Ang totoo, marami yan, katulad halimbawa ng personal, financial, health-related, and global uncertainties. Kaya po, una po talakayin po natin, ano po yung personal uncertainty? Kapag kaya ng pag-uusapan, maaaring na itatanong po, halimbawa ng isang tao sa kanyang sarili, yung katulad ng ganito, tama ba yung landas na tinatahak ko? Ito ba yung tamang desisyon para sa akin? Ayon po sa isang pag-aaral sa larangan ng psychology, ang mga ganitong uri ng uncertainty ay konektado sa tinatawag na intolerance of uncertainty, na maaari, kapatid Benis, magdulot ng stress and anxiety kapag hindi malinaw yung direksyon ng buhay. Po nangyayari po yan, lalo na kapag ang naisip ng isang tao ay ang ukol sa kung ano na ang magiging kinabukasan niya. Kapatid na Sani, ano naman po yung nangyayari kapag may financial uncertainties? Ang may malaking kinalaman dyan ay yung pinagmumula ng kita. Halimbawa kung naghahanap buhay o nagtatrabaho. At yung mga katapat na gastusin. Sa madalas mo na pagkakataon ay hindi natitiyak ng tao. At kung kailan ba biglang tataas o bababa ang isang bilihin, di ba? Katulad nung nangyayari sa sitwasyon natin ngayon. At ayon po sa mga economic studies, ang bigla ang pagbabago sa ekonomiya, katulad halimbawa ng pagtaas ng presyo ng langis at bilihin, ay may direktang epekto sa mental health well-being ng tao. May ganun po pala, Talagang affected po ang tao sa panahon ngayon. Dahil sa bukod po na hindi natiyak, ay hindi pa inaasahan na mangyari ang mga bagay na nangyari. Kaya hindi rin po talaga gaano na That's true. paghahandaan. Totoo yun. Kaya ano po yung meron, kung regarding po sa health, ano naman po yung health-related uncertainties? Kapag may karamdaman o nararamdamang hindi maganda sa kalusugan, alam naman natin na yan ay nagdudulot ng pag-aalala. Hindi lang doon sa tao mismo, kundi maging doon sa kanyang mahal sa buhay. At ayon sa mga pag-aaral sa health psychology, ang uncertainty tungkol po sa kalusugan ay isa sa pangunahing sanhi ng anxiety. Lalo na po kapag kulang ng impormasyon o kasiguraduhan doon sa diagnosis. Opo, di rin po talaga natin may iwasan po, yung mga nangyayari pong ganun. Tama yan. At mayroon ding global uncertainties katulad nung naranasan natin na pandemya sa nakaraan. Yung nangyayari ngayon, yung kaguluhan, bunga ng digmaan, at iba pa pong mga suliranin na hindi natin kontrolado. Kagaya po ng nabanggit natin kanina na pagtaas halimbawa ng presyo ng langis, bunga nga po ng giyera o digmaan sa iba't ibang bansa. At batay po sa mga ulat ng World Health Organization, ang global crisis tulad ng pandemya at digmaan ay nagdudulot, kapatid na Benis, ng collective stress o yung sabayang pag-aalala ng maraming tao, katulad ng nangyayari ngayon. Sabay niyo po yung mga biglaang nangyayari sa bawat buhay po natin. Yes, so
Nagkakapatong-patong yan. At tinatawag na, idagdag pa natin dyan, yung tinatawag na unexpected life events. Katulad halimbawa nung pagkawala bigla nung mahal sa buhay, nagkaroon ng kabiguan, mayroong biglang pagbabago o di kaya naalis siya doon sa kanyang comfort zone. Ayon sa trauma research, ang mga ganyang pangyayari ay maaaring magdulot din ng emotional distress. So mental health issue na naman yan. Ngunit maaari ring maging daan sa tinatawag na post-traumatic growth kung saan mas tumitibay ang isang tao pagkatapos naman ng isang pagsubok. Kaya talaga pong napakaraming uncertainties na pinagdaraanan po ng tao. Kaya, Pwedeng maging negatibo, pwede rin namang maging positibo sa isang banda. ayun, pero sa tao po, minsan nagdudulot po sa kanila ng lubos po na pagkabalisa. Yan yung karaniwang nakikita natin. Sa gitna ng kawalang katiyakan, kapatid Abinis, na maaaring magdulot sa tao ng balisa, ang Biblia po ay may itinuturo na marapat nating sundin. Sa Filipos, sa 4:6 at 19, ganito po ang nakasulat. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bawal po ang mabalisa o yung maging anxious sa iba't ibang bagay, katulad halimbawa sa mga uncertainties sa buhay na ibinahagi na namin kanina, katulad ng personal, financial, health-related, global, and unexpected life events. At dahil po sa bawal, hindi natin ito dapat payagang makapagpahina ng ating loob na magbubunsod sa labis na kalungkutan o depresyon. Kapag ka pinayagan yan ng isang tao, ikawawala po yan ng pag-asang ipagpatuloy yung mga bagay na marapat niyang gawin para po harapin ng iba't ibang suliranin. Sa halip, ano po ang ipinapayo ng Biblia na dapat na gawin? Hingin po sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan po ng pananalangin sa Kanya, ang lahat po ng ating kailangan. Ang dahilan ay sapagkat siya po ang makapagbibigay ng ating pangangailangan, anuman yon. Buhat po sa kayamanan niyang hindi po nauubos dahil siya po ay makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa Kanya. Kaya wala pong dahilan para ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos ay lubos na mabalisa o maging anxious, masiraan ng loob at lubos na malungkot o madepress, anuman ang sitwasyon, anuman ang nararanasan. Sabihin pang ang paligid ay puno ng kawalang katiyakan o uncertainty. Dahil sa ang tiyak na tiyak, ang very certain, tayo po ay may Panginoong Diyos na handang tumulong po sa atin. Po. Kapag po naharap po yung mga tao sa mga uncertainties, ano po ba yung common reactions po? Bukod sa takot at pagkabalisa na nabanggit na natin kanina, may mga tao rin po na sobra yung pag-iisip po, overthinking. At ang overthinking, kapatid Abinis, ay yan yung mga taong may isipan na wala pa yung kanilang problema, no? Iniisip na kaagad yung pinakamalalang senaryo na maaaring mangyari sa kanila doon sa isang problema. Po, talaga pong hindi po nakapagtataka na yun po yung mararamdaman ng isang tao, yung nakakapag-overthink. Yes, kaya nga ang reaksyon dyan ng iba kapag nag-overthink ay hindi makausap, ayaw nang harapin yung problema, or di kaya naman ay denial or nagkakaroon siya ng avoidance behavior, yung bang umiiwas na lang sa problema. Opo. Yung iba po, paano po nila hinaharap yung uncertainties sa buhay? Well, nagiging perfectionist naman or controlling yung iba. Iniisip na kapag kontrolado lahat, magiging maayos na ang lahat sa kanila. Ang mga taong may ganitong tendency, lalo na po sa panahon ng uncertainties, nagiging rigid, demanding, at mayroon pong panganib na maging abusive. Kaya nagkaganito ay dahil sa ang kagustuhan ng kapatid na Abinis ay ma-restore ba yung order na mula sa isang krisis na pinagdaanan at mapawi yung life uncertainties. Yung iba po, ano po yung response po nila sa mga uncertainties? Naghahanap naman ng reassurance ang iba sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. No? Normal po na reaksyon yon dahil sa kapag ka may nagdudulot po ng kawalang katiyakan or uncertainty, it triggers fear-based thinking na maaaring makadama ng paralysis. O yung tanong mo kanina na feeling na at loss na, di ba? O hindi na siya makagawa, wala na siyang masimulan sapagkat ang tanong niya
Nasaan na ba ako? Ano na bang nangyayari? O di kaya naman yung iba ay stress, no? Nakakaramdam ng stress and prone to self-sabotage o yung thought patterns that undermine a person's long-term goals, success, and well-being. Kaya po talaga mahalagang may nakakausap during time of uncertainties to alleviate the negative thinking, feelings, and behavior. And that's correct, kapatid Binis. At kung naghahanap man po ng taong makakausap at mahingan ng payo dahil sa pinagtitiwalaan niya, na makatutulong sa kanya sa panahon ng kawalang katiyakan. Subalit, sinong higit sa lahat na ipinakikilala po ng Biblia na dapat na pagtiwalaan? Sa Kawikaan, sa 3:5 hanggang 6 ay ganito po ang nakasulat. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa Kanya at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Sa Panginoong Diyos po, marapat na magtiwala ng buong puso. Kapag ka po sinabing buong puso, wala pong reserbasyon o pagdududa sa magagawa niya sa atin. Sapagkat siya po ay makapangyarihan sa lahat at wala pong imposible sa Kanya. Kayang-kaya niyang gawin ng lahat ng makabubuti para sa atin kahit pa po sa panahon ng kawalang katiyakan o uncertainty, ay tiyak o certain tayo na mapapabuti tayo sa tulong ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya ano po ang ipinapayo ng Biblia sa atin? Huwag pong manalig sa sariling kakayahan lang o sariling unawa, kahit pa sa kapwa-tao, kundi sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Paano po yun mapapatunayan? Kung lalakad at pasasakop sa Kanya, katumbas po noon na anuman nang mangyari, ay mananatili po ang ating pagsunod sa mga utos ng ating pong Panginoong Diyos. At ano po garansya kapag yan po yung ginawa natin? Sabi sa Biblia, itutuwid po ng Panginoong Diyos ang ating landas. Sa makatwid ay makatitiyak tayo na tayo po ay mapapabuti sa gitna man po ng mundong walang katiyakan sa iba't ibang negatibong sitwasyong nagaganap. Kaya po dun sa mga sumusubaybay po kanina na yung responses niyo po, yung tinalakay po natin kanina. This time naman po, ituturo po sa atin ng kapatid na Sunny, paano po ba yung paraan ng pagharap ng mga uncertainty sa buhay? Well, ang una dyan ay kailangang magkaroon tayo ng focus, kapatid Binis, sa mga bagay na kaya nating kontrolin. At ayon po sa pag-aaral tungkol sa coping strategies, ang problem-focused coping o yung pagtutok sa mga bagay na kaya pong kontrolin ay nakatutulong upang mabawasan po ang stress at mapabuti po ang emotional well-being. Yes, mahirap po talagang i-control kasi po ang mga Yes. bagay na unexpected. Totoo naman yun. At makatutulong na mag-focus sa kasalukuyan. Ang kasalukuyan kasi, kapatid na Binis, nakikita natin. Madali nating matataya o maa-assess kung ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin mula sa mga nakita na nating bumangong suliranin. Halimbawa, kapatid na Binis, kung nagmahal man ng bilihin, bunga ng krisis sa enerhiya. Ang krisis sa enerhiya, wala po tayong kontrol dun . Wala tayong kontrol dun . Subalit, ang tayo'y magtipid, magbawas ng mga unnecessary expenses, magtipid halimbawa sa gamit ng kuryente at iba pa, iyon ay makatutulong para hindi gaanong lumobo yung ating gastusin. At ayon pa po sa pag-aaral, ang pananatili po sa kasalukuyan ay isang epektibong paraan upang mabawasan ang anxiety at mapabuti yung tinatawag na emotional regulation. Opo. Kasama din po ang pagiging matatag Yes. in handling uncertainty. Tama po ba? Yes, para tayo magkaroon yan ay kailangang ma-develop sa atin yung resilience o yung matutunan po natin yung mag-bounce back. Yan ay mangyayari, kapatid na Binis, kung halimbawa nakaranas ng isang matinding dagok sa buhay. Dapat nagbabounce back o di kaya nagpapanibagong sigla. Huwag nating papayagan na mastak na lang tayo sa isang negatibong sitwasyon, kasama na rin dyan yung negatibong emosyon. Matutunan po natin yung pagbangong muli. At ayon po sa pag-aaral, ang resilience ay kakayahang nade-develop ng karaniwang tao sa pamamagitan ng pagharap sa mga pagsubok. Kaya hindi avoidance, hindi inaatrasan. Haharapin. Hinaharap. Hinaharap yan. Dagdag pa rito, sinabi sa isang pag-aaral na ang mga taong may positive emotions
ay mas mabilis makabangon mula sa stress. Kaya ulitin natin, ano po, negatibo man ang sitwasyon, dapat ay positibo pa rin ang pagtugon. Yes, and hindi rin po siguro masama humingi ng tulong. O, tama naman yun, ano? Hindi masamang humingi ng tulong sapagkat ayon na rin sa pag-aaral, ang social support mula sa pamilya at kaibigan ay may buffering effect po laban sa stress. Kaya mas nagiging matatag ang isang tao sa harap ng problema. Paano naman po kaya yung pagiging flexible? Kailangan nating matutunan yung mag-adjust sa mga pagbabago. Alam mo, yan ang nagiging problema ng iba. Dahil sa nandun sila sa comfort zone nila, no? Pag nagkaroon ng negatibong sitwasyon, yung para bagang inaalis sila sa comfort zone, yun na, dumadating na yung pakiramdam na meron silang... Nagpapanik sila. Nagpapanik. Tapos yung iba ay nalulungkot. Kailangan nating maging flexible, no? At ayon sa pag-aaral, yung psychological flexibility ay isang mahalagang salik kung bakit ang ibang tao ay mas nakakayanan yung matitinding pagbabago at krisis sa buhay. Tandaan natin, nabubuhay tayo sa isang uncertain times. So, kailangan natin maging flexible. Yes. Yun yung tiyak. Kailangan natin maging flexible. Kailangan maging flexible. Yes. At ito rin po, mindset. Yes, Di ba kasama po, kasi no? sa flexibility yung tamang mindset eh. Dapat po ay positibo po ang atin pong isipan. Kung positibo man dapat ang ating isipan, ay dapat din naman ay sa realistikong kaparaanan. Ayon po sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng optimism, yun po yung realistic, ay nakatutulong upang mapanatili po ang motivation at maayos na pagharap sa mga hamon ng buhay. Opo, hindi naman po talaga may iwasan ng mga problema. Kaya dapat hindi po tinatakasan, kundi tinitignan ng bawat problema ng pagkakataon para matutuhan. Yes, Kaya ano po ba ang mahalagang matutuhan during this uncertain times po? Mahalaga yung daily routines ay matutunan natin para magkaroon ng stability kahit magulo yung ating paligid. Sa panahon po natin ngayon, marami ang mga pagbabago. Pero maaaring mabawasan ang walang katiyakan sa mga pagkakataon kapag nagtalaga tayo sa daily routines natin. At ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng regular routines ay nagbibigay ng sense of order and predictability na mahalaga upang mabawasan po ang stress, lalo na po sa panahon ng uncertainty. Opo, so napakarami po pala talagang maaaring gawin to make certain during this uncertain time. Tama, at higit sa lahat na marapat na gawin para makatiyak ng mabuting kalagayan sa gitna ng mga kaganapan na walang katiyakan, ay ang sinasabi po ng Biblia sa Filipos sa 4:11 hanggang 13. Natutuhan ko ng masiyahan, anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Marapat po na tularan natin si Apostol Pablo. Natutuhan po niyang masiyahan sa anumang kalagayang nararanasan niya. Sa panahon man ng paghihikahos o paghihirap, sa panahon man po ng kasaganaan. Natutunan din po niyang harapin ang anumang sitwasyon ng buhay, negatibo man yan o positibo. Sa makatwid, nagtaglay po siya ng isang positibong isipan at damdamin sa anumang sitwasyong meron siya. Kaya negatibo man po ang sitwasyon, subalit positibo pa rin ang kanyang pagtugon. Mahalagang matularan natin siya dahil sa kapag tinaglay po natin ang katangiang yan, magagawan din po natin hanapan ng lunas ang mga problemang nasasagupan natin. Mamamalagi rin tayong inspirado at masaya po sa ating mga paggawa. Wala pong makadarama ng depresyon. Sa halip ay mananatiling buhay po ang ating pag-asa. Iyan ang kailangan po natin ngayong maraming suliranin sa ating paligid. Sa mga binahagi niyo po yan, kapatid na Sunny, malinaw po na bagaman may mga bagay na walang katiyakan sa isang tao dahil sa limitadong tanawin ang kung ano ang mangyayari sa hinaharap, subalit hindi po ito dahilan para mawalan ng pag-asa at labis na pag-aalala. Tama po. Kaya po, kapatid na Sunny, paano po halimbawa, patuloy po nararanasan ng isang tao yung mabibigat po na suliranin? Ano po yung dapat gawin?
mahalagang sundin po natin kung ano ang tinuturo ng Biblia sa atin. Nagaya po ng nakasulat sa awit sa 27:13 hanggang 14. Ako sana'y nanlupaypay, kundi ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magda ng tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Lubos po nating sampalatayanan na ang Panginoong Diyos ay gagawa ng paraan para po sa ikabubuti natin. Matutunan din po nating hintayin ang magiging pagkilos ng ating Panginoong Diyos at tugon sa atin pong mga kahilingan, sa atin pong mga pananalangin sa Kanya. Na habang hinihintay po natin yon, sikapin po nating maging matapang o matatag at mamalaging umaasa sa magagawa niya sa ating buhay. Huwag tayong pumayag na tayo po ay manlupaypay o manghina, bagkos ay mamalaging malakas. Yes, napakaganda po ng ating naging talakayan, kapatid na Sunny. This time naman po, balikan po natin ang mga important points sa ating ginawang discussion. So sa kabila po ng mga negatibong balita sa buong mundo, malinaw po na ang mga ito ay may direktang epekto sa ating ekonomiya at maging sa mental health. At nakita rin natin, kapatid Binis at mga mahal po naming televiewers, na ang kawalang katiyakan ay bahagi po ng buhay. Maaaring ito po ay personal, pinansyal, pangkalusugan o dulot man po ng mga pangyayaring pagdaigdig. Kaya't ang tao po ay nakararanas ng takot, pag-aalala at pagkalito. Opo, pero ang mahalaga rin po nating natutuhan ay may mga paraan upang ito ay harapin, tulad ng pag-prioritize sa mga bagay na kaya nating kontrolin, pagpapanatili ng positibo ngunit realistic na pananaw at paghingi ng tulong mula sa mga taong mapagkakatiwalaan. Kapatid na Sunny, ano po ba ang maaring takeaways po natin para po sa ating mga sumusubaybay? Binibigyang diin po sa banal na kasulatan na hindi tayo dapat na mabalisa sa anumang nararanasan nating negatibong bagay. Sa halip ay ilapit po natin sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin at lubos na magtiwala sa Kanya pong magagawa sa atin. Dahil sa gitna po ng kawalang katiyakan o uncertainty, may isang tiyak na bagay, tiyak na tiyak sa atin o very certain, ang tulong po at gabay ng ating pong Panginoon Diyos. Opo, kaya naman sa kabila ng mga pagsubok at hindi tiyak na hinaharap, maaari pa rin tayong magpatuloy ng may katatagan, puno ng pag-asa at pananalig. Yes, that's right. Kaya naman sikapin po natin na gawin ang mga bagay na ating natutunan sa ating pong naging discussion in order for us to remain certain even during uncertain time. Maraming salamat po, kapatid na Sunny, at maraming salamat po sa ating mga sumusubaybay sa episode po natin ito. Sana'y marami po kayong natutuhan para patuloy po tayong maging certain during this uncertain times. Hanggang sa susunod na episode pong muli, samahan nyo kami dito lang sa Gabay sa Mabuting Asal.